Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. So ang pag-uusapan natin mga kakimpaw ay ang tungkol po sa pagpapaalam ni Kim and Paolo Abilino dito. Dahil dito mga kakimpaw, dumagsa po ang reklamo. So mamaya malalaman nyo po kung saan magpapaalam si Chinita Princess and si Paula Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Marlene Acorda, sabi niya dito, ang OA ng iba misters, ang close-minded, just me, yun nakakahiya naman sa tao na pinagseselosan nyo. Meron palang jowa yun, lalo nyong tinutulak si Pau sa kasamaan. Ang tahimik ng tao, di nga yan magsasalita pag di mo maapakan si Kim lang ang gusto ni Paulo, kaya wag kayong issue. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Marlene Acorda. Sobrang OA ang ilang mga netizen na talaga naman pong ini-issue yung mga nakakasama ni Paulo Abilino na babae, mga kakimpaw. Knowing Paulo Abilino, mga kakimpaw, one woman man lamang po yan. And wala pa ako nababalitaan na si Paulo ay nagloko or habang may karelasyon, merong nakarelasyon din, 'di ba? Parang wala ako nababalitaan ganun mga kakimpaw eh. Kaya panatag talaga ako kay Paulo pagdating kay Chinita Princess. And also, si Chinita Princess mga kakimpaw na siya ang nakakaramdam, siyang nakakaalam at siya po ang nakakita ng lahat mga kakimpaw. Syempre, alam niya kung iiwas siya at hindi. So, nasa kanya po mga kakimpaw yun. Kasi si Kim, pag alam niyang ay red flag to, iiwasan ko na tong lalaking to. Ganun kasi si Kim Cho eh, wala pong second chance sa kanya. Kaya naman ipagkatiwala na natin kay Chinita Princess ang tungkol sa mga bagay na yan. Kung magsiselos ba siya, kung kaselos-selos ba talaga, 'di ba? Kasi mga fans lang naman ang nagseselos or ilang mga netizen. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Marlene Acorda. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito kay Kim and kay Paolo Abilino. Para po yan dito sa ASAP Sydney, Australia. Meron daw kasing mga nagagalit ng i-anunsyo na si Kim and Paolo po ay kasama sa event po ng ASAP Sydney, Australia. Abay, bakit naman magagalit? Sila nga ang sold out king and queen dito. Sila nga yung sasalba ng event na to mga kakimpo. Bakit galit na galit? Sabi kasi dito ni si Kikay, galit na galit ang kabila. Bakit kasama ang couple sa ASAP Australia this coming July 25? Hindi natin maikakaila na grabe magmahal ang mga team abroad sa Kimpaw. Kitang-kita naman na naganap na world tour kung paano napuno ang venue, deserve na deserve at malaking hatak ito para sa network at management. Meron kasing nagsabing ganito, kaasar, umay na, bakit Kimpaw na naman? Dapat si Jay naman at Echo sila ang isabak sa ASAP Australia, nakakahalata na may paborito talaga eh. Abay, mga fans pala ito ni Jay. And ang nirereklamo po nila, bakit daw si Kim and si Paula Abilino na naman? Ako po, wag niyong kina-question. Dahil si Kim and Paula Abilino ay mabenta sa masa. 'Di ba? Mabenta po mga kakimpaw. Kaya hindi na kailangan pang questionin. Sila po ang sumasalba sa malalaking event. Kita nyo naman siguro yung nangyari po sa world tour nila, 'di ba? Talagang ang dami, hindi po mahulugan ng karayom ang mga taong umattend sa mga venue na present si Kim and si Paolo. Kaya naman syempre, ang TFC, pwede bang hindi kasama si Kim and Paolo? Hindi. Kaya nga sila po ay pinanghuli para
mas exciting kasi sila po talaga yung inaabangan ng mga OFW natin dyan sa ibang bansa. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa pagpapaalam po ni Kim and ni Paula Abilino. So saan po magpapaalam mga kakimpaw at dumagsa nga po ang reklamo nang i-anunsyo ang tungkol dito. So yung pagpapaalam na yan mga Kimpaw ay may kaugnayan po dito sa The Alibay at sa papasok po na bagong teleserye na Sigabo mga kakimpaw. So bale ililipat na naman po ang The Alibay ni Kim and Paolo Abilino ng time slot. So magiging 8 p.m. daw etong Blood versus Duty mga kakimpaw. Tapos itong The Alibay parang gagawin pong parang 9:00 na mga kakimpaw, sobrang late na po noon. And hindi na po maganda sa kalusugan ng mga seniors natin na napupuyat po, 'di ba? Na late na po natutulog mga kakimpaw. Kaya naman marami po talagang nagrereklamo. Ayon kasi dito sa balita po na ating nabasa, Kapamilya series na Blood versus Duty babu sa 8 p.m. slot simula June 22 sa pagpasok ng bagong Kapamilya Action Series na #Sigabo. Inaasahan na okupahin ng #Blood versus Duty ang 8:45 p.m. o ang second slot sa prime time na kasalukuyang inaakupa po ng The Alibay. So ibig sabihin naalisin po ang The Alibay sa 8:45 p.m. at ilalagay po sa third slot. So medyo unfair naman po yan mga kakimpaw, 'di ba, sa mga seniors natin dyan na lagi pong napupuyat. Kaya naman po ang nagrereklamo talaga yung iba na sana daw ay hindi na po ilipat itong The Alibay at ang dapat ilipat ay itong Blood versus Duty kasi ang dami na pong sumusuporta dito sa The Alibay sa 8:45 p.m. Sabi nga dito ng isang netizen sa X, pwede po humirit, pwedeng panatilihin nyo ang second slot ng The Alibay kasi meron ng avid viewers and Kimbo couple serie always sa second slot and malapit na ding matapos. Tapos maawa din kayo sa mga senior kahit 8:45 nanonood pa rin sila. Correct mga kakimpaw. Ito nga po yung nirereklamo nila na bakit sobrang late na ilalagay itong The Alibay. Kawawa naman po kayo mga seniors, mga kakimpaw, 'di ba? Na lagi pong natutulog na late na. Alam naman natin pag seniors na po, hindi na po dapat yang napupuyat. Dapat 8:00, 9:00, tulog na po kayo niyan. Eh di mag-aantay pa po kayo ng anong oras? 10:00 or 9:00 mahigit na yon, 'di ba? Nanonood pa rin kayo ng telebisyon. Kaya nagrereklamo po ang mga Kimpo fans. To sana, wag nang alisin ang The Alibay sa 8:45. Sa 8:45 na nga lang, medyo late na yun eh. Pero nagtsatsaga pa rin po yung mga Kimpo fans, 'di ba? Pero kung kayo po mga kakimpaw ay nauna nang nakapanood sa Prime Video Philippines dati, kahit di na siguro kayo manood pag third slot na inilagay, 'di ba? Kasi syempre yung kalusugan nyo po, isipin nyo din po mga kakimpaw, okay? So yun po yun, yung tungkol sa headline natin na magpapaalam si Kim and Paolo sa 8:45 p.m. Yun po ang rason, ililipat po yung The Alibay sa third slot. So kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi nyo dito na ililipat pa lang The Alibay sa third slot? Please comment down below. So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.